to claim the promises of God. We have to claim the promise of God that He will never leave us nor forsake us. Ayon sa Isaiah 41 verse 10. The Lord promised us that He will never leave you nor forsake you. Kapatid, ang sikreto ng tagumpay ay yung ating pananampalataya kay Jesus. Gaano ba kalaki yung pananampalataya po natin? Sabi ng Biblia, kung kasilaki ng butil na mustasa ang ating pananampalataya, kaya nating palipatin ang bundok na to sa dagat. Maari po ang bundok na yun ay simbolo ng problema. Kasing laki ng bundok. Maari yung bundok na yun ay yung mga pinagdadaanan mo. Maari yung bundok na yun ay yung mga burden mo, mga dalangin mo, yung pamilya mo, asawa mo, anak mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, lahat ng may kaututang dila, katrabaho, kapananampalataya, kaeskwela, kapitbahay, lahat ng may lahat po yan ay kaya mong pagtagumpayan kung may pananampalataya ka kay Jesus. Kapag tayo na nanatiling matatag sa ating pananampalataya, kahit anong unos ang dumating, alam nating nasa panig tayo ng tagumpay. Saan po tayo nakapanig? Panig ng tagumpay, hindi talunan. Hindi tayo loser. Tandaan po natin yung kapatid. Ini-emphasize ko dito na tayo nasa panig ng tagumpay. Lagi mong i-rebuke si Satanas. Dahil si Satanas ang gusto niya nasa panig ka ng talunan. Loser, loser. O, di ba? Minsan nga, ibubuli ka pa ni Satanas. O, tingnan mo, nagsisimba ka pa naman, tapos yan, ang dahil mong sakit. O, ba't hindi ka mag-pray? Di ba? Sabi ni Jesus. O, i-claim mo yan. Lord, di ba anak mo ako, palalakasin mo ako, dahil magsisimba ako sa linggo. Di ba, Lord, sabi niyo po sa salita mo, ano bang sakit namin kapag ibinigay namin sa iyo, pagagalingin mo kami. Lord, bakit sabi niyo, lahat ng pangailangan namin katatagpuin niyo? Dahil ang sabi niyo po sa Filipos 4:19, my God will supply all my needs according to His riches in heaven. Ipipoprovide kapag ka may malaking faith ka. Yun ang pangahawakan mo, yun ang susi mo para yung pangangailangan mo ihingin mo sa Diyos. At ibibigay naman ni Lord yan. Basta ayon sa kanyang kalooban. Alam mo, Lord, bigyan pa ako ng bomba. Pasasabugin ko yun. Hindi ka talaga bibigyan kahit kailan. Lord, bigyan mo ako ng ganito para ipagyabang ko sa kapitbahay ko na bumili ng malaking TV. Bigyan mo ako ng malaking pera, bibigyan ng mas malaking TV para ipagyabang ko sa Kanya. Hindi talaga ibibigay yun. Ang ibibigay sa inyo ni Lord, yung pangangailangan mo lang. Yung sasapat lang, kaya sapat na at higit pa. Hindi lang sapat na, higit pa nga yung binibigay sa iyo. Nakatanggap ka na ba ng blessing na hindi mo naman ini-expect? Pero natanggap mo? Sister Lord, ang daming patotoo niyan. Hindi niya i-expect na bibigyan siya ng 50,000. Binigyan siya. Anong ginawa niya? Bumili ng TV. Pangalawang December, binigyan naman ng bonus. Bumili naman ng TV. O, kung siya'y makasarili, sabihin niya sa akin, bili tayo ng magandang buwan, sopa, tulugan, gamit sa bahay, lahat na. Ipatiles na natin yung sahig natin. Pero hindi, ito aming unang pinatiles, yung aming bahay, hindi nakatiles. Kasi alam namin, kapag naglingkod ka sa Panginoon, si Lord na bahala ng pangangailangan mo. Kaya yung kanyang mga pambili ng maintenance sa gamot, alam nyo, nakakapagtaka. Yung amo niya, sinasahuran pa siya, binibilhan pa siya ng gamot, yayayain pa niya sa Mercury. Halagang, magkano? 8,000 monthly? 8,000 monthly? Bukod pa yung 5,000 na monthly niya na sahod. O, 15,000 pa nga. Bukod pa yun. Binuhulugan pa yung SSS niya. Sa akin makakita, kasambahay. May monthly na 5,000. Binibigyan pa ng maintenance na gamot ng amo niya. Pinapayagan pa kung ba't ng mga gawain na hindi siya pinitigilan. Bakit? Ang sikreto? May pananampalataya siya sa Diyos. Nagpipray siya sa Lord. At yung pinagpipray niya, hindi lang sa sarili niya, yung amo niya,
yung mga tinutulungan niya. Gayon ang sikreto, huwag tayong maging makasarili. Kasi pag tayo ay naging makasarili, hindi aapaw ang blessings. Kapag ang ating kamay ay tikom, hindi papasok yung blessing. Pero pag bukas palad kang tumutulong, patuloy na mag-overflow ang blessing sa kamay mo na halos hindi mo na mahawakan. Kasi si Lord patuloy na ibubuhos ang pagpapala sa iyo. Amen? Amen. Kapag tayo na natiling matatag sa ating pananampalataya, kahit anong problema kaya mong harapin. Sinabi ni Pablo sa Roma 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa sa nagtatagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Sabi ni mismo ni Pablo sa Roma 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito tayo ay higit pa sa nagtatagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos ng umaga, mga kapatid, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok sa buhay. Ito ay bahagi ng ating paglalakbay sa mundong ito. Ngunit may tatlong bagay tayong dapat tandaan. Number 1, the reality of trouble. Ang buhay ay may pagsubok, ngunit hindi tayo nag-iisa. Pangalawa, the resource of trust. Sa gitna ng bagyo, may kapayapaan tayong matatagpuan kay Kristo. Pangatlo, may reward. The reward of trial. Si Jesus ay nagtagumpay. At sa Kanya rin tayo ay magtatagumpay. At matatanggap natin ang reward na nakahanda sa atin sa takdang panahon. Kapatid, lagi mong alalahanin, ikaw ay mananagumpay. Hindi ka talunan. We are not loser, but we are more than conqueror. We are more than victorious because Christ is in you. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, dahil kami o Diyos ay binigyan mo ng pananampalataya, tunay po na magtatagumpay kami. Palalakasin mo kami, patatatagin mo kami. Kung ikaw ay nagtagumpay, kami na sa mga sumusunod sa iyo, Panginoon, ay magtatagumpay din. Dahil ito po iyong pangako na pinangahawakan namin. Sinabi niyo po sa iyong salita, Lord, daranas naman kami ng mga pagsubok, ngunit magpakatatag kami. At lagi naming alalahanin na lagi ka naming kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Panginoon, patuloy kami na nagtitiwala sa iyo. Ano man ang aming mga problema, pinagdadaan, mga pagsubok, kakapusan man ng pera, sakit karamdaman, di pagkakaunawaan. Panginoon, lahat-lahat. Hindi ba namin masabi lahat? Ikaw lamang ang nakakaalam. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Ano man po ang mga kahilingan sa iyo, ano man po ang mga pinagdadaanan, kayo po ang aming Diyos na magbibigay sa amin ng pag-asa, katagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Palapalan ng Panginoon.